Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 7 opisyal ng OVP no-show muli sa budget inquiry ng Kamara. Investigasyon sa flood control projects ng gobyerno, walang kaso kay PBBM. Temporary ban ng bird at poultry products mula Michigan, lifted na ayon sa DA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi muling dumalo ang 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability ngayong araw, kaugnay ng investigasyon sa budget utilization ng OVP. Sa isang position paper, hiniling ng 7 OVP officials na i-terminate o tapusin na ang inquiry sa nasabing paksa at may karapatan umano silang tanggihan ang imbitasyon bilang resource persons. Dagdag pa ng mga ito, noong November 1 na isang holiday ipinadala sa kanila ang imbitasyon at noong November 4 na lamang nila ito nabasa isang araw bago ang hearing. Dahil dito, muling nag-issue ng subpoena ang komite sa 7 opisyal. Noong nakaraang buwan nang maghain ng subpoena ad testificandum ang 7 dahil sa makailang ulit nitong hindi pagsipot sa hearing. Kasunod naman ay humiling si Panel Chairperson Joel Chua sa Department of Justice o DOJ na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanila. Sa parehong hearing, kinumpirma ni Chua na isa sa 7 opisyal na si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez ay umalis na ng bansa patungong Los Angeles, California kagabi. Hindi pumalag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plano ng Kongreso na imbestigahan ang flood control projects ng gobyerno matapos ang matinding pagbaha sa ilang bahagi ng bansa nang manalasa ang bagyong Christine. Ngunit paliwanag ng Pangulo na dapat maintindihan din ng Kamara na doble ang dami ng ulan na ibinuhos ng nakaraang bagyo na umabot sa higit 700 centimeters kumpara noong panahon ng bagyong Ondoy na nasa 400 centimeters lamang. Dagdag pa nito na dapat maunawaan ng publiko na hindi ito tungkol sa budget kundi malaking epekto rin ito ng climate change. Matatanda ang una ng sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na kanilang tatalakayin ang alokasyon ng flood control projects na napupunta sa concerned agencies at accountability ng mga ito sa mga nagdaang bagyo. Tuluyan ng tinanggal ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng temporary import ban sa mga ibon at poultry products mula sa Michigan sa Estados Unidos. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., naresolba na ang kaso ng avian influenza o bird flu sa nasabing lugar at wala nang naitalang kaso mula pa noong July 12, 2024. Nagpaalala naman si Tiu Laurel sa lahat ng mga import transactions na sumunod sa DA rules and regulations patungkol sa agricultural food imports. Matatandaan noong Hunyo nang suspendihin ng DA ang importation ng domestic at wild birds, poultry meat, day-old chicks, eggs at semen na mula Michigan dahil sa outbreak ng bird flu sa nasabing lugar. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.